Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyungang ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magtungo sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen at ng taong bayan. Solid and forever Duterte clan, the best ever president FPRRD, his dedication and love for the people and the country is unforgettable. God bless, guide and protect the Duterte clan, straight vote PDP senators. Sa naging performance ni VP Sara both as Vice President and Secretary of Education, lalo nang tumaas ang tiwala namin sa kanya as government official, more so sa paghandle niya sa mga tanong ng TUAD Committee. Sara Duterte for President 2028. Tanong kayo ng tanong, narinig nyo ang sinabi ni FPRRD sa Senate hearing sa mga na mag-file kayo ng kaso sa korte. Para matapos na ang mga pagtatanong nyo, file a case, yan ang sinabi ni FPRRD. Best woman vice president in our world, Madam Sara Duterte. She cares and loves Filipino people. When she will be president, I wish before Christmas. Ewan. Basta mabuhay bagong Pilipinas, mabuhay PBBM. Solid, solid, solid forever, number one, the best pa rin si Marcos talaga, wala nang iba at mahalang bansang Pilipinas. Resulta lahat ng implementation of law for simple reason but hard to attain a peaceful environment. Kahit sa corruption, pag pinaira lang batas, marami ang matutumba. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! Na yung mga pondong para sa flood control nailalaan talaga doon sa mga dapat nilang kalagyan. Opo, meron ho tayong problema dyan. Sa tingin ho natin, kaya tayo ibinalik dito dahil dito sa survey na to Dapat ratsadahin natin to ngayong araw, di ba? Siguro kaya lang ako binalik ni Boss Amo dahil dito sa survey na to. Ito talaga si Boss Amo. Tamad gumawa ng reaction video. Ito mga kababayan, pagdating naman ho dito kay Senate President Chis Escudero, 62%. Ang ba tinataas-taas lang naman niya yung kilay niya tapos magkakaroon siya ng approval rating na 62%? My goodness. Sino yung mga correspondent dito sa ano na to? Dito sa survey na to? Tingnan yung pinagtatawanan kayo ng taong bayan, Paano nagkaroon ng 65% na approval rating yan si Tambaluslos? At 67% na approval rating, trust rating? Tapos kay Marcos Jr., pagkatapos ng napakaraming kapalpakan, September 4 to 7 mga kababayan, marami ng bagyong dumaan dyan. Sa bagay, binanatan ho nila dyan, puro KOJC sila dyan Everyday sila dyan, puro KOJC, di ba? Tapos, alis go. Habang binabanatan nila yung KOJC dyan sa Davao City, eto naman si Benhur Abalos, nandun siya sa Indonesia, di ba? Yan ang tinitira nila dyan Pero sa tingin ho natin, mali pa rin itong mga lumabas na datos na to. Hindi naman sa denial tayo na kesyo, pababa ng rating ng mga Duterte. Hindi ho yun ang nagre-reflect sa social media, sa mga kababayan natin nasa karsada. Ang nakikita at nababasa natin, magbase na lang ho tayo doon sa nangyaring huling hearing sa Senado na ang mga Duterte na to, mahal na mahal pa rin ng sambayan ng Pilipino. Kaya meron ho tayong problema dyan sa survey na yan. Kayo dyan sa Okta Research, ayusin nyo. Dito ho tayo kay kay Banal na Tuta. Etong si Banal na Tuta, meron ho siyang banat dito sa mga nagtanong doon sa Senado. Base ho dito sa post ng ng One News. Siyempre, baka One News yan. Baka One News yan. Kailan ba naman naging clear yung One News na yan? Baka One News yan. There was only one senator that actually asked the real question. And that senator, Risa Hontiveros. Palakpakan ho natin itong si Boy Dila.
Anak ng toko. Ito talaga, oo. Pagka hindi ho talaga, imagine, mantakin nyo na. Mantakin nyo na yung ano na yan, yung wala naman pinapatungkulan sa inyo. Ay, meron pala kayong dalawa nito si Fernandez. Kaya napaka-defensive nyo. Si Ako pa si Barbers, tahimik lang kayo mga panahon na to. Kasi hindi sila nabanggit doon. Kasi in the first place, kung di naman kayo nabanggit, wala namang iskandalo sa inyo, wala kayong dapat itaktak dyan eh. Kaso ang iingay nyo ngayon, ba't nasasaktan kayo? Kala ko bang in aid of legislation yan? Akala ko bang we're here to ferret out the truth? Diba? Ganun yung mga litanya nyo dyan eh. Diba? Nandito kami para alamin ang buong katotohanan. Inaalam na nga nila, di ba? Bumanat nga itong si Senator Jinggoy Estrada. Bakit hindi mo kinasuhan? Di, pabor pa nga sa inyo yun, di ba? Kasi kung kinasuhan itong si Dilima, itong si Digong noong panahon ng mga ano na yan, mga dilawan, di wala kayong iniimbestigahan ngayon. Kaya dapat pasalamat pa kayo kay Dilima. Buti na lang di nyo kinasuhan, madam. Kung hindi, walang tuwad kong ngayon. Walang Garma, walang Leonardo, walang napakaraming kalokohan. Umanta na ho tayo dito sa naging interview nitong si Senator Bato de la Rosa dito sa ating iniidolo at sa pang napakagandang newscaster itong si Ma'am Karen Davila. Palakpakan ho natin. Shout out kay Ma'am Karen Davila. Yan pambihira ho, sabi ko na sa inyo. Itong si Ma'am Karen Davila, di ho natin malaman ba't parang ngayong mga panahon na to nagiging pretty siya, no? Dito lang sa issue na to, di ho natin alam ng mga susunod na araw. Siyempre, yung mga yan, walang kinikilingan, kaya nga, walang pinoprotektahan. Tayo dito meron tayong kinikilingan. Meron tayong pinoprotektahan. Sino? Siyempre, ito si Tatay Digong. Ito. Ang issue natin dito, De La Rosa, Duterte just joking about the squad. Get full context. Ito. Yung mga gusto natin. Gusto natin, ayaw natin yung pa-slice na video. Full context tayo dito. Walong palo na naman si VH Update. Naku po, ito na. Gang. Oh, madam, banatan mo na. Naku, walang sounds. Walang sounds. Ito. Okay. Ngayon, he mentioned Senator Okay. we heard former President Rodrigo Duterte. Ang sinabi niya, yan, si Bato de la Rosa, senador ngayon, he mentioned that dati kang miyembro ng Death Squad. So let me ask you this first. Were you ever a member of the Davao Death Squad? Naku. I have been hunting kung sino yung mga death squad na yan. Matagal ko na hinahanap yan. Every time may mamatay dito sa Davao na sinasabing death squad ko nung bumaril. In live television, ay hinahamon ko sila. Kung magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban, andito ako. Gusto nyo ng barilan. Ako ang targetin nyo. Huwag yung mga tao na hindi makakalaban. Yan ang Pero sinasabi ng Senator, I think it's important to set the record straight, no? Here's President Duterte mouthing off one, In there was a fairness, Davao Death Squad. In fairness, yung mga tanong nitong si Madam Madam Karen Davila, ano lang talaga. Kumbaga, hindi mga kargado. Kung paano niya tinrato yung ibang mga ini-interview niya dito, ganun din ho niya trinato itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya, isang matigas na saludo pa rin para dito kay Ma'am Karen Davila. Tuloy Pag siya natin. nagsabi nun, sinabi niya mga mayayaman daw na mga sibilyan sa Davao. Number 3, yung mga dating commander ng police, yung mga hepe Naku. sa Davao, naging commander ng Death Squad. Binanggit niya doon. So let's set the Ano yun likha ho yan ng mga media. Yan ang word na DDS. Tapos, noong naupo na itong si Tatay Digong, doon ho natin ginamit. Bigla ho siyang naging Duterte diehard supporter. Pero dati ho talaga, Duterte Gurgur Squad ho talaga ang definition niyan, no? Pero noong naupo si Tatay Digong, ginamit ho natin yan. At tinawag ho natin yung ating mga sarili bilang mga DDS, Duterte diehard supporter. Okay. record straight. Based on Duterte's testimony of the existence of a Davao Death Squad, were you ever a member of the Davao Death Squad? No, Naku. no, never. Alam mo naman, Karen, na kasi kinakapitalize lang nyo doon sa statement na yun eh. Hindi ba nyo nakita later on na binabawi niya na lumalabas na nagbibiro lang siya? Dapat the whole context of the statement should be taken. Hindi yung yun lang ang sinabi niya. Very clear naman sinabi niya na bandang dulo. Na walang kuha niya mga pulis. Ako yan. All right. So number 1, you categorically deny that you were ever a part of a so-called Davao Death Squad. But number 2, did you know of the existence of the Davao Death Squad? Sabi ko nga sa iyo, Karen, that yung Davao Death Squad is a creation of the media. Yung term na yan. Yung term na yan. Totoo, may namamatay. May namamatay dito. Davao muna to, yung Davao muna tayo. Davao. Oh, Davao. Totoo yan. May mga namamatay ng mga kriminal. May namamatay ng mga puser. May namamatay ng mga hold-upper, mga kidnapper.
Pero yung term nga na death squad, creation niya ng media. Sinasabi nila death squad, Correct. Davao death squad. Mm. Ako, I cannot confirm na mayroon talagang death squad. Okay, so one, you're making it clear on Head Start. You were never a member of the so-called Davao Death Squad. You cannot confirm the existence of the Davao Death Squad. Okay, but number three, it's the former president himself who said it. He said may mga hindi daw mga pulis, pero may mga mayayaman na mga taga Davao. They cared for Davao. Sila daw ang pumapatay. Pwede kasuhan ninyo yun, yung mga... But you were his police chief. So ang tanong ko, you were the police chief of Duterte even when he was mayor in Davao. So Yes. ang tanong ko, what was the former president saying? Ano yun, sir? Invento? Is he a storyteller? Ano yun? You can't say it's a joke. It's either a lie or the truth. Ano po yun? Para bang hindi niyo kilala si President Duterte na magaling niya gumamit ng mga words. Dapat, kung ito interpretation of what he has said during the Senate hearing is subjective. Kung ako ang tanungin mo si General Gamboa, tanungin mo si General Danao, yung mga dumaan na chief of police dito, ang masasabi talaga sa iyo, nagbibiro lang yan ng boss namin, nagbibiro lang yan. Kung kayo, tingin ninyo na may meat yung sinasabi niya na talagang mayroong death squad din. Sabi nga niya kasuhan niyo ako. If you have the evidence, kasuhan niyo ako. Correct. Ginamit mo niya na lahat ng mga whatever, hindi from Davao, mag-ilibit tayo sa national level, whatever the police, whatever the drug war succeed to do or failed to do, ay sa kanya yun, siya ang may legal responsibility doon. Yeah. Siya ang- Well, actually, Kasi sabi niya, inahamon niya ang mga complainant na magpile kayo ng kaso sa akin. Kasuhan niyo ako. no, we're gonna get there. We're gonna get there, Senator. But Yes. it's to first analyze because it's very difficult for the public to sinasabi ng mga kakampi ni Duterte, nagbibiro yan. Ganyan lang siya. He uses words. But may punto si Senate President Francis Escudero. He was under oath, right? When you read a transcript, di mo naman malagay doon, nagbibiro, tumatawa, walang ganun. It's not that way. At in the end, he admitted to a Davao Death Squad under oath. Kaya nga, kung if he admitted, and you think that is enough evidence for him to be charged in court, then by all means, you have to do it. They have to do it. Kung sino dapat gumawa yan. Yun lang. Correct. Okay. Okay. Natin gagawa pa ng pagbabanggain pa natin yung Correct, tama naman yung punto na yon nitong si Senator Bato de la Rosa. Kung talaga sa tingin nila merong nilabag o mabibigat yung mga binitawan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at kung tatayo yan sa korte, sampuan niya ng kaso. Haharapin naman nila. Hindi naman si Tatay Digong, gagaling ng mga abogado ni Tatay Digong. Naku po, di kayo tataguan doon. point of view ng mga dumaan na tao under sa kanya na iba yung pagtingin at saka yung people in general na sinasabi mo na hanggang ngayon after 6 years of President Duterte's term of office, after 6 years of being a president of these Philippines, hindi pa rin nila maintindihan yung ugali ng tao. So huwag na natin pabagain yun. So your point, we have our point. If you have the goods, then sinabi na nga File a case. ko na kaso. Yeah. You're right, file a case. But I'm curious, when the president said, yan si Bato, commander yan ng Davao Death Squad, what was your reaction? You were sitting there. Mauwa ako. Shocked? What were, Alam ko naman yung tao na magaling yan gumamit ng words, magaling magbiro. Kaya diyan na tayo nagka-class ngayon ng ating interpretation. Dahil sa tagal kong kilala yung tao na yan, magaling yan magbiro, magaling yan na mangintriga. Kaya nga niyang pag-intrigahin yung dalawang criminal groups para magpapatayan. Sila magira-gira dyan dahil magaling mag-intriga yan sa saywar. Magaling sa saywar. Kaya yung sinabi niya, natatawa talaga ako. Dahil how come yung chief of police magiging commander ng death squad? Paano niya yun? Okay, Ako Karen, ito lang, honest lang ko siya, magsabi ko sa inyo, never ako naging membro o naging leader ng death squad. And I just took the words of the former president very lightly. Tinatawanan ko pa nga dahil alam ko nagbibiro siya. okay, so para sa iyo, biro yun. Now let's go to this, okay? So, Attorney Shell Diokno had a powerful presentation in the Senate where he brought out, and I hope we show this, we'll talk about this in detail, the PNP command memo, that's the CMC, PNP CMC 16 dated 2016, and it was a circular that you signed, and this circular had two things that were quite different. Number one, this command circular used the word mag-neutralize at mag-negate ng suspected illegal drug personalities. Number two, ang utos ay gamitin ang drug list bilang basihan, right, to pursue suspected drug users. Okay, so why did you sign the PNP command circular with the words neutralize and negate when that doesn't exist in police training? Dumaan ka ba ng police training? At Definitely nasabi mo not. hindi I agree with you. ginamit yan? Definitely not. But the police officers that were Grabe, interviewed said that Ano na ho to, kumbaga, personalan na. Dumaan ka ba ng training? Kung di ka dumaan ng training, naku. Ano ho talaga itong nangyayari na to? Banatan. neutralize and negate, the ones interviewed said ang ibig sabihin nun ay pinatay or killed.
Sino ang nagsabi? Sige, sino ang nagsabi? Based on the interviews. O, sino ang interview? Sino yung interview na yan? Para Well, you did present it, but let's go already. Oh. So what Oh. for you is neutralize and negate. Una, klaruhin ko ha, may police na interview na nagsabi. Sino yun? Alam ko, si General Lasso, yung PDEA, nagsabi doon sa House of Representatives, sa Quadcom. Ngayon, dito naman sa Senado, in-interview yung ilang chief NPO na present doon at dating mga chief of police ng Davao City, tinanong, anong meaning ng neutralize? Magkaiba yung kanilang definition. Ano bang ibig Magkaiba. sabihin para sa inyo nung pinirmahan nyo ang circular na yan? Kasi it's your signature on the circular. Yes, What did Karen. it mean to you? What did it mean? Kung tingnan mo yun, nakakapagod kasi sige explain, no? Nakakapagod. But go ahead. In-explain ko na yan doon sa Senate hearing, di ba? Sinabihan ko si Jokno, ito yung Google meaning ng term na neutralization at ito yung meaning, yung definition ng neutralization based doon sa PNP Operational Procedure Manual. Ito, sinabi ko sa kanya, yung neutralization that includes that rendering the suspect unable to commit further crimes by conducting operations against him or pasurinderin mo siya, hulihin mo, kasuhan mo, ikulong mo para hindi na makapag-commit ng further crimes. At kung lumaban and your life is under threat, talagang may mamamatay dyan. It's either you or Correct. yung suspect. So kung mamatay, kasama na yan doon sa term na neutralization. Hindi. Kasi ang gusto kasi palabasin ni Jokno na yung term na neutralization to suit their narrative. Alam mo na kung anong narrative na gusto na? Puro patay, 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 patay. Gusto na pag sinabing neutralize, patay ka agad. To suit their narratives. But my God, why are you, Mr. Jokno, you are from outside of the PNP. Why do we let you, hayaan namin kayong mag-interpret sa term na ginagamit namin, na kami naman dito within the PNP, gumagamit ng term na yan. At Karen, kung ang purpose yan is to kill, bakit hindi na lang nilagay sa memorandum circular to kill everyone? To kill, kill, kill. Bakit neutralize pag gamitin na term? Because ang neutralize, meaning hulihin mo o pasurindirin mo para hindi na sila makakommit ng further crimes. Hindi yung puro patay-patay na lang. Ay kung gusto ko palang patayin, bakit pa ako gagawa ng memorandum circular na mag-incriminate sa aking sarili? Ganun ba ako kagago? Do you think ganun ako katanga na gagawa ko ng memorandum circular na self-incriminating? Bakit pwede ko naman i-text yung mga tao na patayin nyo? O bulungan ko, patayin nyo? Para walang ebidensya. Bakit gagawa pa ako ng dokumento na magiging ebidensya para laban sa akin? Ganun ba katanga ang Chief PNP? Okay, now, in the essence of fairness, all right, Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to na talagang napapaliwanag ho ng maigi nitong si Senator Bato de la Rosa ang kanyang mga punto de vista dyan sa nangyaring interview na yan dito kay Ma'am Karen Davila. Dito naman sa bahagi ng video natin na to, meron tayong nakita dito kay Showbiz Fanatics. Panoorin ho natin to mga kababayan. Eto ho, kay Showbiz Fanatics tayo. Matindi tong video niya na to. Lumabas ho ang baho nitong si Risa Hontiveros. Pakinggan ho natin to. Di bali nang maging palamura, kesa naman maging kinita. Tila na back to you ang senator na si Risa Naku, Hontiveros back to matapos you. sabihing ayaw niya raw ng bastos at nagmumura na pinatukuyan ng former president na si Rodrigo Duterte sa nagdaang Senate hearing kung saan tila ininsist ng senadora na wala raw lugar sa kaniyang tahanan o sa tahanan ng mga senador ang pagiging palamura ng dating Pangulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaligtad agad ang sitwasyon dahil ilang Naku. araw lamang ang nakalipas nang matapos ang nasabing unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na isiwalat sa publiko ang isa sa mga di umano Itong boses nitong si Showbiz Fanatics, iba ho yung niya, parang pang TV talaga eh. Ang galing niya magsalita. ay matitinding bahong itinatago di umano ng Nako. controversial senator na si Risa Hontiveros kung saan ibinulgar ng dati nitong kasama sa kalsada at nagpakilalang former rebel na si Kap Peter Mutok na tila naging kirida daw ang senadora at pumatol di umano sa may asawa. Nako! Ito ang mata Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Tayo, wala tayong alam dyan ha. Magre-react lang tayo dyan ha. Madam Risa, ano ba ho itong lumalabas ng mga balita na to? Na di umano, allegedly, base dito kay Showbiz Fanatics, di umano, at kay Peter Mutok. Baka tayo balikan no? Di umano pumatol daw kayo. Naku, yari tayo dyan, madam. habang napagsisiwalat ng dating rebelde at ngayon nagbalik loob na si Kap Peter Mutok na tila sinabing kilala niya raw ang pagkatao ng controversial senator na si Risa Hontiveros. Sa mga nagdaang Maisugu rally, isiniwalat mismo ni Kap Peter Mutok ang di umunay kababuyan raw ng senadora Naku! nang di umunay may nabalitaang itong pumatol sa may asawa. Kung manglalait raw o mambabatikos o sasabing bastos ang isang tao, dapat raw ay humarap muna sa salamin si Senator Risa Hontiveros nang makita niya ang kanyang mga kapintasan at huwag raw siyang maglinis-linisan. Dahil Yo. dito, binatikos ng maraming netizen at ni-real talk pa ang senador na si Risa Hontiveros.
Batay sa kanilang naging pahayag, mas gugustuhin raw nila ang taong palamura kaysa naman sa isang senadorang tila naging kirida pala. Narito't panoorin ng buong pahayag ni Ka Peter Mutok kung saan walang pinalagpas at dire-diretsong isiniwalat ang lihim ng senadorang si Risa Hontiveros matapos itong sabihin at tanungin na malinis raw ba ang senadora gayong napabalitang nanira raw ito ng pamilya at kung sa may Mamatindi yun, ha? Senator Risa, di umano. Allegedly. Di umano. Naku, di galing sa atin yan, ha? Tayo, nakikinig lang naman ho tayo dito. Ba, matindi tong mga aligasyon na to kay Senator Risa Hontiveros? Di umano, allegedly. Naku, yan tayo dyan. Nanira ka, madam? sawa. Panoorin ang full video. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako pastos man, Salamat kayo, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Kilala ko si Risa Hontiveros. Ang tanong ko Ayan. sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal Naku. ko ang makiapit sa hindi mo asawa. I hate to do this. Ikaw ba'y Naku, yari ka dyan, Ma'am Risa Hontiveros. Ang galing-galing mo, ang dating mo dyan sa Senado, parang di ka makabasag platito eh. Pero meron ka palang ganitong bakong tinatago. Di na ho kayo na, kung totoo man di na ho kayo naawa doon sa mga anak. Nakayari tayo dito, Brads. Itong si Peter Mutok, dire-diretso ito eh. Roy, makatarungan, pumarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, bakit sino ka? Ano ang moral na karapatan mo para Naku. mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan? Bawal makiapit sa asawa. Itigil mo yan dahil walang pupuntahan yan. Nakita mo na yan ho yung kasagsagan ng pambababoy nitong si Risa Hontiveros dito kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado. Sa mga sa mga, para maintindihan lang ng mga kasama natin dito, yan ho yung mga panahon na itong si Senator Risa Hontiveros hindi ho maawat sa kababuyan. Yung mga meron pa siyang mga, kung tawagin mga victim survivor kuno na ilinalatag niya dyan sa kanyang komite sa Senado. nangyayari. Nahahalungkat din ang kababuyan mo. Pag nambaboy ka ng tao, parang yan eh, yung di ba merong kasabihan, no? Kung ang bahay mo, no? Kung ang bahay mo ay puro salamin, kung ang bahay mo ay puro salamin, huwag ka mambabatas ng tao sapagkat pag binato ka, sabog ang bahay mo. Sabog ang bahay mo. Yun na nga ba eh. Yan si Showbiz Fanatics, ganyan ho siya. Ilalatag niya lahat ng argumento tapos mag-i-intro. Pero shoutout palakpakan ho natin. Ganyan o, trip yan. Lalatagan niya kayo, ibibigay niya lahat ng malinamnam na portion tapos bigla kayong papaandaran ng intro. Tuloy. Sino po ba? Kilala pa ninyo si Risa Hontiveros? Risa ba? Kilala ko siya. Kilala ko si Risa Hontiveros. At ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang pambababoy kay Pastor Kibuloy sa Senado na walang kalaban-laban. Ang hinarap ay mga nakamaskara na challenge ng mga napanood ko na mga ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Risa Hontiveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Wala! Bawal ang makiapit sa hindi mo asawa. Bawal po. Yan ay nasa Biblia. Bawal po ang makiapit sa hindi mo asawa. Senator Risa, I hate to do this. Naku. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Pumarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao, binababoy mo ang isang religious leader. Agoy! 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 Inuulit-ulit mo, inaakusahan mo. Sinintensyahan mo na sa mga interview, napapanood kita. Sinasabi mo talaga
na si Pastor Kibuloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. etc. Bakit? Sino ka? Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Tiyak na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayaw kong tawagin Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Yun ang problema eh. Marami ho kasi dyan, kagaya na lamang nitong sila Atras Abante. Pagka nagsalita ho sila, yung si Dan Fernandez, pagka nagsalita ho sila, kala mo kung sinong malilinis. No? Pero pagka kinalkal ho natin ng kanilang record, ika nga eh, naku, maduduwal ho kayo dyan sa mga tao na yan, lalo na itong si Dan Fernandez, itong si Boy Polestar, nakiyari ho kayo dyan. Para dun sa mga magaganda, itong si Ma'am Cathy Binag, wag ho kayo magpapakita sa kanya. Wag ho kayo magpapakita kay Boy Boy Polestar. Bakit kinakailangan babuyin mo, salbahihin mo, alipustain mo? Binaboy mo si Pastor Kibuloy, napanood kita. Bakit kinakailangan mong gawin yan? Kung nangangarap kang maging vice presidente o presidente? May iba pa bang dahilan? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo, uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy? Bakit? Eto magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Hontiveros. Ha? Masyado akong, ewan ko, hindi parehas. Talagang binaboy, no? At kung magsalita siya, hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na. Kaya ako, inire-raise ngayon yung issue, bakit? Ano ang iyong, meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala. Naku. Bawal makiapit sa asawa. Naku! Kirito. Sinisigaw nila sa video Tayo hindi natin alam yun, naririnig lang natin. Totoo ba? Di umano, itong si Risa, base sa sinisigaw nila kirida ka pala? Kirida ka pala? Anak ng toko. Yari tayo dito. Si Risa Hontiveros ay kabilang doon sa tinatawag na yung mga nagpapanggap ang Left of Center, yung mga nagkakali-kaliwaan. Ito mga SOCTEM na tinatawag, no? Nung magkaroon po ng split sa Communist Party of the Philippines, nagkaroon ng tinatawag na RJ, yung mga rejectionists. Ito yung mga nanalig ng gusto kay Jose Maria Cis. Ito yung mga rejectionists, ito yung mga lumaban. Sa kabilang panig naman ay yung mga tinatawag na RA, yung reaffirmists. Ito yung mga nagtaguyod ng linya, yung armed struggle ni Jose Maria Cis. Itong sila, Risa Hontiveros, ay humiwalay sila. Ayaw nilang magpa-identify. Subalit, nung maging presidente si Noynoy Aquino, binigyan sila ng poder. At pinamahala sa kanila yung isang malaking programa ng reforma sa lupa. Ang akbayan na pinamumunuan niyang grupo nila Risa Hontiveros ay tinreten yan, napapatayin ni Jose Maria Cis. Nagkagulo sila. At ang karamihan sa kanila ay lumapit sa amin. Isa ako sa nilapitan. Humihingi ng proteksyon. Ngayon, anong ginagawa niya? Nakikipaghimuran siya ng tumbong doon sa 3 kriminal sa Kongreso. Agoy! 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 Kung kaya tayo nagkakagulo, sila ang lumikha nito. Masyado nilang minaliit, binaboy, ginago ang sambayanan. Yes! Yung ginawa ni Risa Hontiveros na pambabastos sa katauhan, yung pambababoy na ginawa niya kay Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng mga peking witnesses na mga walang muka, nakatakip ang muka. Hindi lamang Hindi tayo excited na rin marinig ulit ang pagchat ng ating mga kasama dyan sa KOJC, no?
Alam niyo mga kababayan, pagka dumating na ho yung oras na magkakampanyahan na, panigurado ho, makakasama ho natin yung mga ano na yan, yung KOJC member para talagang ikampanya yung mga individual na sinusuportahan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang binaboy nila. Saludo. Ang binaboy nila ay ang sambayanan. Correct. Tamo! Narito rin ako dahil gusto kong magpaalala sa inyo na pinag-aaway-away tayo ng mga komunista at ang paniwala nila ay nagtatagumpay sila. Sila Risa Hontiveros ay maliwanag na tumataya, sumusugal. Kahit na alam nilang malaki ang panganib na kung ang magtatagumpay ay ang CPP, NPA at NDF. At narito rin ako, gusto kong ipaalala sa ating lahat na ang kalaban ay ang kilusang komunismo. Hindi natin papayagan na lumala pa yan. Yes! Tama! Tama, tama! Hindi ang itinuro sa atin ni Pastor Kibuloy. Yes! Diyan namin siya nakilala. Diyan kami nagkalapit-lapit na yan. Sa nagkakaisang pananaw, sa nagkakaisang landasin, naputulin na, patigilin na, ibagsak na, lipulin na ang mga kampon ni Satanas na ang mga komunista dito sa Pilipinas. Bago ako magwakas, lest we forget, huwag po natin kalilimutan. Kung sila Risa Hontiveros, yung tatlong demonyo sa Kongreso, ay merong hukbo. At ang kanilang hukbo ay ang New People's Army, ang NPA. Tayo po, ayon sa konstitusyon, ang dapat nagpo-proteksyon sa mga tao ay ang Armed Forces of the Philippines. Ang Philippine National Police. Ito po ang kasama natin sa pakikibaka at paglupig sa CPP, NPA. At laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Ang bayan kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! May naalala kasi ako bago ko magpaalam Merong kasing isang issue na nagiging problema ngayon ni President Bongbong Marcos. Siya ay nabudol ng mga tao, ng mga consultant niya dito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga komunista. Kung natatandaan ninyo, bago natapos ang term ni President Rodrigo Roa Duterte, napikon na siya, sinabi niya, tama na, wala nang pistok. Wala nang pistok sapagkat yung pistok na yan ay ginagamit lamang ng mga komunista, ng NPA, upang makabuelo, upang makapagpalakas ulit. Sapagkat sila ay bugbog na. At ako, marami akong mga nakasama ng araw na akala ko talaga hindi kita tatamaan. Nataboy sila, yung iba namatay na akala may walang kamatayan. Sapagkat napaka very effective ng NTF-ELCAC, yung programa ng gobyerno para lupigin sila. Napaka-effective. Subalit, isang araw ay nagulantang-lalan tayo. Biglang nagkaroon ng pistok sa Ulrich. May mga nagbiyahe doon. Nako. Anong ibig sabihin nun? Na-auto nila ang presidente. Na-auto nila. At ang isang nanguna, gusto kong sabihin dito, at gusto kong punahin dito, yung isang secretary, dating chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, na isa siya actually sa nagplano ng ELCAC, ng NTF-ELCAC. At biglang-bigla na lamang, gusto nilang i-open, magkaroon na naman ng pistok. Paano magkaroon ng pistok? At pag nagkaroon ng pistok, lumalakas sila. Yes. Bagsakan na, nakadapa na. Kumbaga sa boxing, nasa 10 round na, durog-durog na. Pagkatapos aawatin mo sa pagsuntok yung kabila, bulatan na. Ganyan ang ginawa nila. Correct. Pati si Pastor Kibuloy ay pinuna niya yung Ayun na nga mga kababayan, ang bottom line ho dito, simple lang naman yan. Sa susunod na eleksyon, lahat ng kaalyado ng administrasyon na to para matapos na ho itong mga kaguluhan na to, ika nga. Para doon tayo naman ang pumesto, di ba? Yung tipong pagka may hearing dyan, kakampi tayo ng mga congressman dyan. Kasi pagka umigot ang sitwasyon dyan, si VP Sara ang nasa Malacanang, naku, sigurado, lahat ng hearing dyan, yung mga flood control, dapat, di ba?
Kasi pera ho ng sambayan ng Pilipino ginasta dyan, yung lumulubong utang ng Pilipinas, yung pag-transfer ng pondo galing sa PhilHealth papunta sa